nga po pala sa pinakagusto ko sa buhay isla ay ang pagpunta nga sa dagat para nga manguha ng libreng pang-ulamin. Dahil nga naman bukod sa libre na, abay masarap pa at higit sa lahat ay masustansya. Kaya nga naman Madje, kapag ako'y nagkakaroon ng pagkakataon na pumunta sa dagat, aba ay talaga nga namang hindi ko nga naman pinapalagpas. Sinasamantala ko na nga mga pagkakataon na ako nga ay makakapandagat diyan para nga kumuha ng mga libreng pang-ulamin. Napakaswerte nga lang namin Madje dahil nandirito nga kami sa malapit sa dagat. Mula doon sa aming bahay ay ilang hakbang laang aba ay nandidiyan na sa dagat. Kaya nga naman Madje, kapag gusto ko nga pumunta sa dagat ay madali kong nalalaman kung hibas nga baga o taib. Dahil kahit nandoon lamang ako sa pintuan ng bahay namin ay tanaw ko na kung ang dagat nga baga ay hibas o ari na akong makapanihi. Kapag ka nga kita ko na talaga nga namang malaki na ang pagkakahibas at hindi na masyadong mainit, aba ay sinasagu-sago na ako na Madje. Lalo nga kapag ka nga ganito ang panahon na dito ay makulimlim lamang at medyo may panakanakang pag-ulan, ito ang katamtamang pagpunta diyan sa dagat para nga naman hindi masyadong mainit. Bali sa mga pagkakataong iyan nga pala Madje, ang akin nga talagang sinadyang kuhain diyan sa dagat ay yun yung tinatawag dito sa amin na tikad. Ikaw Madje, nakatikim ka na din po baga ng ganitong klase ng pang-ulamin? Ano po ang tawag sa inyo ng ganitong laman dagat? Dito po man din sa amin ang tawag diyan ay tikad. Isa nga pala ito sa mga talagang pinakang gustong-gusto ko diyan na laman dagat. At talaga nga namang legit, ang sarap na ito Madje. Maging ang pangunguha ng ganitong klase ng pang-ulamin ay talaga nga namang gustong-gusto ko Madje at talagang nakakaaliw nga man din. Isa nga po pala itong mga Madje sa talagang madalas kong kuhain diyan sa dagat. Paano nga baga naman Madje ay master na master ko na ang pangunguha nga na iyan. Kung hindi mo nga pala kilala ang ganitong klase ng pang-ulamin, hindi mo siya basta-basta makikita Madje. Dahil nga man din minsan ay kaitsura na nga lang siya ng bato. Kapag hindi mo talaga kilala ang shell niya, aba ay malilisanan mo at hindi mo na nga siya makukuha. Kapag ka minsan naman Madje ay nababalutan na nga ng lumot ang shell niya at minsan naman ay natatakloban na nga ng damo. Kapag ka hindi nga malinaw ang mata mo at hindi matalas ang mata mo ay talagang hindi mo sila mapapansin. Minsan ay akala mo nga lang baga ay mga bato na nangagtaob nga lang diyan sa buhangin at lusayan. Ang ganitong tikad Madje ay kalimitan ay makikita mo ay dito sa may mga lusayan o yung parte na may buhangin at may mga damo-damo. At saka may mga lumot-lumot, dito sila nakakapagparami Madje. Dito mo lamang sa ganitong parte ng dagat sila makikita. Dahil nga amihanin dito sa amin ay talagang makulimlim ang panahon at mayroong panakanakang pag-ulan Madje. Isa nga pala sa mga teknik na ginagawa ko para makahuli nga ng tikad o di kaya'y sahang ay ang pagsususog sa kanilang mga laway. Yung silang mga marka ng pinagdaanan kung saan nakakapag-iwan sila ng laway at yung pinakang dulo makikita mo na nandoon siya. Ang kailangan nga laang ay talagang kilala mo kung ano nga naman ang itsura ng laway ng tikad. Iyan kagaya na yan Madje, iyan ay laway ng sahang. Dahil mas malapad ang laway niya kumpara sa tikad at bayan, tingnan nga naman ninyo't nung susugin ko ay nakita ko siya doon sa dulo ng kanyang naiwang laway. Sobrang nakakalibang nga Madje ang pangunguha nga na ang tikad. Paano nga baga naman ngayong panahon ng amihanin sila diyan mas marami. Mabilis silang nakakapagparami pag ganito nga ang mga panahon, kaya nga naman ngayon ang tamang-tamang panahon para makapanguha diyan ng tikad. At talagang Madje, sobrang nakakalibang lalo na isang upuan mo laang ay ilang piraso na kaagad ng tikad ang makukuha mo na hindi mo na kailangan pang magpauli-uli pa. At kung mapapansin nga man din ninyo Madje, tingnan nga naman ninyo ang tikaran dito sa amin bayan laang nga ohi sa tapat ng mga kabahayan. Isa sa mga bahay na nandidiyan ang bahay namin Madje. Talaga nga namang hindi mo na kailangan pang lumayo para kumuha ng libreng ulam. At maya-maya pa nga Madje ay bayan at lumurok na nga diyan. Ako'y inabot na ng ulan pero go pa rin. Hindi ako papapekto sa ulan na iyan Madje, lalo na nga at marami nga akong nakukuha o nahuhuli sa mga pagkakataong ito. Maya-maya pa nga Madje, nang mapuno na yung bayainan ko ay nagdesisyon na nga din akong umuwi. Gusto ko pa sanang manguha pa kaya laang ay wala na nga akong mapapaglagyan. At pagkadating ko nga sa bahay, agad ko na nga din inintindi ang pagluluto nga na iyan Madje. Dahil nga pang ulam din nga namin iyan ngayong pananghalian. Huhugasan ko nga lang pala yan ng maigi para matanggal yung mga lumot-lumot na iyan Madje. Kaya nga naman inumpisahan ko na nga din kaagad diyan dahil mag-aalas 11 na nga din ng tanghali. Bali akin na nga pala munang ibinukod iyang mga sahang diyan at mamaya ililinisan ko na nga lang yan ang bukod. At inumpisahan ko na nga ang pagkikiskis ng mga shell na ito. Ganyang paraan nga pala ang paglilinis ng mga shell na yan Madje para hindi mo na kailangan siyang isa-isahing brushin. Dahil nga malumot ang shell nila kaya kailangan ay lilinisan mo nga ng maigi hanggang sa matanggal yung mga lumot-lumot. Maya-maya pa ay bayan Madje, linis na iyang mga iyan. Inumpisahan ko na nga din pala ang paggagayat na itong mga rekadong gagamitin ko. Kagaya nga na
ay ang sibuyas, bawang at saka nga ng luya. Dahil nga sasabawan natin itong huli nating tikad. Bali, gigisa nga lang natin ito ng may luya o yung tinatawag na tinola style. Dahil nga medyo maulan ngayon kaya nga naman tamang-tama lamang yung may sabaw na ulam. Kaya maya pa nga nagdikit na nga ako diyan ng apoy para makapag-umpisa na nga tayong magluto mga madje. At malapit na nga rin ang oras ng pananghalian, abay hindi pa tayo nakakapagluto ng ating ulam. Ang paborito kong luto nga pala nitong ulam na ito madje ay ginataan. Kaya nga laang dahil hindi na nga kami nakapanguha ng niyog ay sabi ko may pa'y sabawan na laang at maulan din nga laang. Tamang-tama nga lang ang ganitong luto at nga medyo naulan ay masarap ang paghigop ng sabaw kapag kaganitong nalurok. At yan namang tinola style na luto ay talaga nga namang napakasarap dinayan para diyan sa ganayang klase ng pang-ulamin. Nang maigisa na nga yung mga rika-rikadong sangkap na gagamitin diyan ay inilagay ko na nga din yung mga tikad para naman makapagluto na tayo. Pagkalagay ko nga lang pala diyan ay hinalo-halo ko nga lang para madje para naman yung mga rika-rikado ay kumalat din diyan sa kanila. At maya-maya pa nga ay isinunod ko ng paglalagay nga ng tubig at saka nga ng asin. Papakuluin ko nga lang pala yan mga madje at habang naghihintay nga ako ng pagkulo na ang tikad na iyan ay maigi pa nga kakoy manguha na ako ng malunggay. Nasiya ko nga ilalahok diyan sa ating nilulutong iyan at maya-maya pa ay dibayan madje pasyahan na nga ang pagkulo na iyan. At nung ilang minuto na nga siyang nakulo madje nilagay ko na nga din pala iyang malunggay na kinuha ko kanina. Talaga namang ito ang magdadagdag ng sarap at sustansya diyan sa ating lulutuing iyan. Pakukuluan na nga lang pala natin ng ilang minuto yan mga madje at pwede na iyan. At maya-maya pa nga ay bayan at luto na nga ang ating tinolang tikad. Husa ay talagang durong igi na ito madje. Taray, kumain na nga na ito at talaga nga namang ako takam na nga din makahigop ng sabaw madje. Parito na at ako'y tulungan ninyo ng panunungkit na itong sahang at saka nga na itong tikad na niluto ko talaga nga namang panigurado ay taob na naman ang kaldero na ito mga madje. Nakalibre na naman tayo ng ulam for today's video. Sarap nga lang talagang mabuhay dito sa isla ay talaga nga namang daming libreng biyaya ni madje. Basta nga lang at sisipagan mo ang pagpunta sa dagat madje at nang makalibre ka na naman ng pang-ulam. Naranasan mo na din po baga ang mamuhay sa isla o sa katabi ng dagat? Katulad ko rin po baga kayo mga madje na nakatira din sa isla? Ano po ang pangalan ng isla ninyo? Paki-comment down below na lang po. O paano po? Salamat sa walang sawang panunood. Hanggang dito na lang po muna ulit. Hanggang sa muli. Ingat!